Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel, Pots TV! Bago ko simulan ang aking video ko sa araw na ito, nais kong i-shout out ang aking nanay Melly. Nanay, miss you! Ang aking biyanan na si Nanay Seria. Nanay, miss you too! At yung aking biyanan na lalaki, si Tatay Simple. Kumusta tay? Shoutout ko rin si Paring Noel Ricayo ng Alberta. Shoutout pre! At si Bertong Kupit ng New Zealand. Kumusta po kabayan? Ingat po kayo palagi lahat dyan. And now, back to my video! Kauwi ko lang galing sa aking part-time job. Kanina kasi medyo na-stress ako sa aking ginagawa. Gawa ng yung cover na itinakip ko doon sa isang unit, medyo hindi nagtugma kaya medyo na-stress ako, pero okay lang kasi naipasok ko naman siya na maayos. Konting grinding, konting drilling, yun lang po ang ginawa ko, so medyo relax na ako ngayon ng kaunti. Samahan nyo akong makipagkwentuhan sa inyo. Ito ay regarding doon sa isang comment na hindi lang naman po yung comment na nabasa ko, kahit naman sa mga actual ko nakakwentuhan pagdating sa part-time. So, nalimit ko kasi marinig yung isang word na nandoon sa isang komento. So, hayaan nyo akong basahin ko sa inyo kung ano yung komentong yun. Ayon sa isang komento, sabi niya tungkol doon sa part-time job, mga kapatid ko never nag-part-time. Katwiran nila, tama na yung isang trabaho. Hindi sila magpapakamatay. Aanhin ang pera, hindi nila need ang part-time. Hindi madadala sa langit, siguro yung pera, at hindi alam ang mangyayari bukas. Pakasaya na lang kung ano meron. Ako po yung nagpapasalamat sa mga nagko-comment, katulad pong ganyan. Nais ko pong bigyan ng kaliwanagan. Alam ko po, marami po tayong mga kapwa Pilipino na sa Pilipinas na iba yung expectation na nandito sa Canada. Iba yung expectation ninyo sa amin dito sa Canada. Usually kasi marami din kasi mga kapwa tayong Pilipino na masyadong exaggerated magkwento. Ito lamang po yung aking opinion. Based on my opinion, based on my experience. Good for them po kung hindi na nila need ng part-time. Sino ba namang tao na nandito sa ibang bansa o nandito sa Canada na magdo-double job? Siyempre gusto lagi isa lang hanggat maaari, di ba? Kaya din malimit kami may mga double job dito sa ibang bansa. Depende din kasi sa mga lifestyle namin, saka needs namin, doon sa mga expenses namin. Kaya kami nagdo-double job. Halos magna 9 years na ako dito sa Canada. Halos na tao na aking nakakasalamuha halos may part-time job. Maliban na lang siguro sa mga nakakakwentuhan ko, nakakasalamuha ko, mga walang part-time job, mga retired person. Retired person po sila. At bawat isa na aking nakakasalamuha na may part-time job ay may mga kanya-kanya po silang mga dahilan. Bakit sila nagdo-double job? Bakit sila nagsa-side hustle? Bakit nila kailangan to? Gawin to? Meron pa nga akong mga kaibigan din na may mga magaganda ring trabaho. Nurse, may mga business na. Kasi kung titingnan ko, maganda na yung kitaan nila pero nagsa-side hustle pa sila. So, depende po kasi sa bawat tao na nandito sa ibang bansa, sa lifestyle nila, sa pangangailangan nila, ano yung layunin nila, bakit kailangan nila mag-double time o mag-double job. Dito na lang tayo sa case ko. Bakit ko kailangan mag-double job? Kasi last year lang ako nag-start ng double job. Like what I said before sa aking vlog na pasundot-sundot lang ang part-time job ko, pero ngayon talagang full-time part-time job. So, bigyan ko kayo ng dahilan. Siguro may mga karelate na mga kapwa ko Pilipino na bakit nila ginagawa ang double job. Unang rason ko po ay ang mahal ang gastusin at bilihin. So, di katulad ng mga expenses ko sa bahay. So, medyo mataas po
Yun po ang dahilan. Unang-una po bakit ako nag-double job kasi based on my computation sa aking budgeting, kailangan ko talagang mag-double job kasi magne-negative na ako sa aking expenses. Pangalawa, siyempre, halos lahat po kami dito, ako na lang. May mga utang din po ako. May utang ako sa bangko, may utang ako sa credit card na kailangan ko din bayaran. So, kapag ipinasok ko kasi sa mga needs, yung mga gastusin, hindi sasapat para mabayaran ko yung mga iba kong utang. Pangatlo, yung halos lahat ng mga Pilipino dito, may mga sinusustentuhan sa Pilipinas, parents, mga kapatid, nahingi ng suporta, tulong. So, pag kinuha po kasi namin yung pampadala namin sa Pilipinas o sa mga mahal namin sa buhay, doon namin kukuhanin sa aming yung full-time income, hindi po sasapat. Kaya nagkakaroon po kami ng tinatawag na side hustle o part-time job para yun nga yung tinatawag na extra money. Kung may extra money, so makakapagbigay. So, doon po sa mga kapwa natin Pilipino na nabibigyan ng tulong galing sa ibang bansa, katulad din po ng sinabi ko before, bigyan nyo ng pagpapahalaga ang padala nila. Gamitin nyo sa tama, gastusin nyo sa tama. Huwag doon sa hindi makabuluhang mga bagay. Alam ko po na alam niyo yung ibig ko sabihin. Dahil hindi man kami, kasi kasiyahan namin yung magpadala kasiyahan talaga namin magpadala sa mga mahal namin sa buhay. Hindi man namin yan sabihin, oy pinadalhan ka namin, hindi naman namin ginaganon yan. Pero iba yung kasiyahan na yung pinapadala namin, binibigyan nyo ng pagpapahalaga. Napakasaya po namin yan. Pang-apat, yung nagpupundar na, yung halimbawa mayroon bibiling lote para in future may mapatayo ang mga bahay pagka kung sakali mag-retire, mag-for-good sa Philippines. Pag-iipon namin nagdo-double time nga tulad ko, hangga't maaari makaipon ako kasi nag-iipon kami kung sakasakali makaipon kami pang bakasyon. Kasi gustong-gusto po namin magbakasyon sa Pilipinas. Kaya guys, kung mayroon kayong mga nakitang galing sa abroad na nagbakasyon diyan, tapos may magkukwento sa inyo na nag-i-enjoy na lang kami, I don't think na ganun. I don't think na nag-i-enjoy. Pero ito yung tamang word. Para sa akin na opinion ko, nagre-relax na lang sila. Nagre-relax, it means, ibig ko sabihin, kaya nagbakasyon kasi gusto lang namin mag-relax. Meron po kaming due date na halimbawa 15 days o 1 month kami magbakasyon, i-relax namin yung panahon na yon para after that, pagbalik namin sa Canada, magsisimula uli kami. Magsisimula magtatrabaho, maghahanap uli ng mapagkakitaan. So, ganun po. Kasi kung mag-i-enjoy, para sa akin, pag sinabi mo kasing mag-i-enjoy, magbabakasyon ako sa ganitong lugar, mag-i-enjoy, yung tinatawag na yung money works for me. Hindi yung me works for money. Bakit ko nasabi na nag-i-enjoy na ako pag sinabi kong money works for me? Kasi yung tinatawag na kahit isang buwan na ako dun sa Pilipinas, hindi ako nag-aalala sa mga gastusin ko dito sa naiwan ko dito sa ibang bansa na iintindihin ko pa yung mga bills. Kasi bakit ko po problemahin? Meron naman pera na pumapasok sa aking account at yung account ang magbabayad dun sa mga bills. So, di katulad namin na pagka ako nagtatrabaho para sa pera o naghahanap buhay ako para kumita, pag hindi po kami nakabalik sa time na binigay namin na date, tapos nag-extend pa kami, may possible na magne-negative na po kami niyan. Magne-negative. So bakit ko nasabi yon? Kasi base sa aking computation, pag hindi ako makapag-save ng halimbawa pang 2 months, halimbawa magpaplano ako magbakasyon, dapat meron akong advance money na for 2 months just in case na hindi ako makapasok agad ng trabaho, mayroon pang magsusustain dun sa aking bills. Kaya, yun po ang aking opinion na mag-i-enjoy na lang siguro ako o iuwi ko magbakasyon man ako diyan na sabihin ko sa mga relatives o sa mga tropa na nag-i-enjoy na lang ako pag yung money works for me na. Pero kung ako works for money,
nagre-relax lang po ako. Kaya pagka gusto ko, pag nagbakasyon ako, someday, pag nagbakasyon ako, someday with my family, magre-relax ako. Yung tipong i-relax yung sarili ko, malayo dun sa stress, malayo dun sa tinatawag na mga bills, kasi meron akong isang buwan na nakalaan para hindi ko intindihin yung payment. Yan po ang opinion ko sa mag-i-enjoy na lang. Kasi yan naman po ang real talk. Pag nandito kasi dito sa ibang bansa, napakadaming gastusin, napakadaming bayarin. So, kaya kung mayroon mang extra money at nakapag-share kami sa inyo diyan sa Pilipinas, makita lang namin kayong masaya, yun yung nagpapasaya sa amin. Kaya kami nagpa-part-time kami, nagdo-double job. Ito na lang sa sarili ko. Nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko ngayon. Nag-i-enjoy in a sense na yung ginagawa ko ngayon, nagdo-double job, basta nakita ko yung mga anak ko, nakita ko yung misis ko na masaya sila, kahit minsan na nakikita nila ako napapagod, na minsan nagagalit, at least sana maunawaan din ako ng pamilya ko na minsan ganun ang attitude ko, kasi meron akong attitude na mainitin ba, na kunting ano lang, mainit ng ulo ko, pero deep in my heart, basta nakita kong masaya sila, nabigay ko yung mga gusto nila, hindi man lahat, pero nakita ko yung mga ngiti nila, tanggal lahat yung aking tanggal lahat yung aking pagod. Masaya ako, kasi yun ang kasiyahan ko na ini-enjoy ko yung sarili ko, kahit in a way na nagpapagod ako para sa part-time, tapos pag sumweldo, tapos na ititreat ko yung mga anak ko, na treat ko yung asawa ko sa kung anong gusto, nakita ko yung ngiti nila, masaya na ako. Yun yung kasiyahan para sa akin, kasi kaya nga ako nagpapagod para sa kanila. Kasi malimit din ako makakarinig na hindi kami magpapakamatay na mag-double job dahil nga diyan, at saka yung aanhin natin yung pera, hindi naman madadala sa langit, at magpakasaya na lang tayo kung anong meron. Para sa akin guys, depende kasi sa tao depende kung ano yung kasiyahan na nagbibigay kasiyahan sa kanila, ano yung nagpapasaya sa kanila. Ini-enjoy ko lang everyday yung aking part-time job. Tsaka guys, pag nai-stress ako sa trabaho, nagpapaalam ako sa mga boss ko na, boss, pwede ba ako umuwi? Masama pakiramdam ko, which is true naman. So kailangan ko lang i-recover yung energy ko, kaya minsan nag-undertime ako. Thank you sa inyo lahat mga boss ko na pinapaalaman ko sa full-time at saka sa part-time. Thank you so much, kasi naunawaan nyo ako, payag agad kayo. Don't worry, pagka may strength na naman si Pots, back to energy na naman, di ba? Tsaka doon sa mga kapwa ko Pilipino na may makapagkwento sa inyo na nasa Pilipinas tapos hindi nag-real talk, na hindi nagpa-part-time, never na nag-part-time dito sa Canada, siguro may pera na sila sa Pilipinas, mayaman na sila sa Pilipinas. Pagdating na dito sa Canada, meron silang budget para makapag-start. Kasi yung nakakwentuhan ko, kasama ko sa trabaho, nurse yung asawa niya, sabi niya, pre, I don't think na hindi sila nag-part-time job, kasi si Mrs. nga pinapadalhan pa ng parents niya, kasi nag-aaral that time ng nurse, pinapadalhan pa siya ng budget para makapag-aral, makapagtapos dun sa kanyang kurso na nursing. Pero yung tao o yung asawa niya talagang nagtrabaho pa rin, kasi nga kumbaga tawag namin doon side hustle o part-time job. Kaya sabi niya, I don't think pre na hindi nila na-experience mag part-time. Kaya siguro good for them kung never nilang naranasang mag part-time. Kaya hindi nila napipil ko ngayon na nag part-time job kami, kasi may purpose kami. Meron kaming layunin bakit namin to ginagawa. So yun lang guys, yun lang masasabi ko sa kapwa ko Pilipino na
patuloy lang natin gawin yung bagay na ikabubuti sa ating pamilya. Mag-i-enjoy na lang si Pots siguro someday pag money works for me. Hindi si Pots ang Pots works for money. Kaya kung magbabakasyon someday si Pots o magbabakasyon o maggagala somewhere here in Canada, nagre-relax na lang ako yan. Nagre-relax lang ako kasi gusto kong mapreskuhan, makalanghap ng hangin na sariwa. So, kasi pagka dito sa small city namin, parang paikot-ikot na ako. Parang feeling ko nandito umiikot-ikot na yung bills eh. Di talad ng paggagala. At least ang isip mo na lang gumastos. Magwaldas si Pots. So yun lang guys. Thank you so much. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please likes and share. At beke naman, mag-subscribe na rin pa kayo at saka pakipindot po yung notification para sa susunod kong vlog ma-notify po kayo. Thank you so much. God bless and ingat po lahat yung mga nasa abroad. Pots TV!